Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-27 kabanata ng Proverbs, Kawikaan at magbabahagi ng salita si Sir Tim. Ngayong linggo ay magbabasa po tayo sa Kawikaan at sa susunod na linggo ay dadako po tayo sa Bagong Tipan. Ang libro ng Kawikaan ay tungkol po sa dunong na nagmumula kay Solomon. Ang chapter 27 ay ang ikalawang bahagi ng mga kawikaan na nagmula kay Solomon. Ang karunungan na nababanggit po dito ay tungkol sa dunong na dapat mayroon tayo sa ating araw-araw na buhay. Nang nilikha ng Diyos ang mundo, siya ay naglagay ng mga hindi makitang mga tuntunin na dapat nating isabuhay. Kumbaga sa paaralan na ituturo kung paano dapat tayo o sa ating buhay may mga paraan kung paano dapat tayo makitungo sa iba. At ang ilan nga dito ay nabanggit maging sa kawikaan. Ang chapter 27, bibigyan po natin ito ng pamagat. Aking anak, pakinggan ang dunong sa tamang pakikipag-ugnayan sa iba. Makikita po natin iyon sa verse 7, ang taong Masasabi po natin na ang kawikaang ito ay naisulat para sa anak. Sabi sa verse 11, magpakatalino ka anak upang ako'y masiyahan at sa gayon di ako mapayasa ng ngungutyaman. Nais kong gamitin ang pananaw pagdating sa kung paano nga dapat tayo makipag-ugnayan sa ibang tao. Kung tutuusin sa paaralan ay hindi naman po na ituturo kung paano dapat tayo makipag-ugnayan sa ibang tao, kung kaya ang pagtuturong ito ay makikita natin sa Biblia. Unang bahagi ay nasa verse 1 to 4. Dito nabanggit na wag po tayong maging mapagmataas. Kaya sabi sa verse 1, wag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Kung tutuusin, ito ay isinulat para sa mga tao na nag-aakalang kaya nilang harapin ang kinabukasan ayon sa kanilang sariling kalakasan. Maaaring may mga tao na nag-iisip na ako ay nakapag-ipon ng sapat kung ako ay magre-retiro at kapag nangyari yon ako ay pupunta sa ibang bansa, maglalakbay, at maaaring ang taong ito ay nakadepende lamang sa kanyang pera. At mayroon din naman pagdating sa mga kabataan, magsasabi na ako ay matatanggap sa universidad dahil ganito ang aking estado, bla bla bla. Ngunit sinasabi ng Diyos dito na huwag ipagyabang kung ano ang magaganap. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas dahil hindi po natin alam kung ano ang nasa hinaharap. Para sa mga matatalinong tao, alam nila na tanging Diyos lamang ang may hawak ng hinaharap.
Naroon man na tayo ay makaranas ng mga paghihirap sa buhay, alam po natin na ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan at ang may hawak ng ating buhay. At ikalawa, pagdating sa mga taong mapagmataas at mapagmalinis, pag-aakala nila na sila ay napakagaling at nakikita ito ng iba. Kaya sinabi sa verse 2, hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Para sa mga mayayabang na tao, pag-iisip nila na ang tingin sa kanila ng iba ay napakagaling. Kung kaya kahit saan sila magpunta, naroon na pinagyayabang nila kung gaano sila kagaling, gaano sila kamangha-mangha. Ngunit sinasabi ng Diyos dito na maging mapagpakumbaba. Huwag po natin dapat pilitin ang iba na purihin tayo o kaya ay purihin ang ating sarili bagkus ay hintayin ang pagpupuri mula sa iba. Sunod sa verse 3, huwag po nating verse 4 na tayo ay makatwiran. Sabi sa verse 4, ang galit ay mabagsik, ang pot ay mabangis, ngunit magselos ay may ibayong lupit. Sa verse 3. Mga taong yayabang ay laging nag-iisip na sila lang ang tama at hindi tumatanggap ng pagpapayo mula sa iba. Kung sila ay naitatama, madalas sila ay nagagalit. Atin pong siyasatin ang ating mga sarili. Isipin po natin kung tayo po ba ay ganitong uri ng tao na pag-aakala natin na tayo lagi ang tama, pagkatapos ay nakakaramdam ng hindi patas na pagtrato sa tuwing tayo ay itinatama. Hindi tayo tumatanggap ng payo, hindi tayo tumatanggap ng pagpapaliwanag. Dapat po nating matutunan ngayong araw na hindi po tayo ang laging tama. Sa likod ng bawat pagseselos ay ang kayabangan. May mga tao na nakakaramdam na, bakit ang iba ay napupuri ngunit ako ay hindi, ako ay mas matanda sa kanya, ako ay mas magaling kaysa sa kanya, bla bla bla. At ang bagay na ito ay nagdudulot ng galit, nagdudulot ng puot at ng selos. Nagsiselos maging sa mga kapamilya, katrabaho, cell member, kapwa-lingkod. Kung tutuusin kung tayo po ay mayroong pagsiselos, ito ay pagpapakita lamang na inaakala natin na tayo ay mas magaling kaysa sa iba. Kung tutuusin, ang pagsiselos ay may kapahamakan na maaaring maidulot. Sa verse 5 at verse 6, sinasabi po dito na huwag po tayong magyabang. Huwag nating isipin na tayo ay mas magaling kaysa sa iba.
Marapat lamang na ating isuko lahat sa Diyos ang lahat. Sunod na parte, verse 5 to 10, tungkol po ito sa pagkakaibigan. Ang bahaging ito, sinasabi po dito na dapat tayong magkaroon ng pagkakaibigan na maka-Diyos na uri na pagkakaibigan. Sabi sa 5 to 6, hindi amak ng mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Pinapahalagaan ng Diyos ang pakikipagkaibigan. Nabanggit po sa 10 utos ang dapat na pakikipag-ugnayan na mayroon tayo sa ating mga magulang. Pagdating naman sa bagong tipan, nabanggit ang tungkol sa tamang pakikipag-ugnayan ng mag-asawa. At dito naman, sa binabasa po natin sa Kawikaan, sinasabi dito kung paano dapat tayo makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan. Ang maka-Diyos na uri ng pakikipagkaibigan o pagkakaibigan ay tumutulong upang maharap po natin ang bawat pagtatama. Sa pagkakaroon ng maka-Diyos na uri ng pagkakaibigan, tayo po ay naitatama, tayo ay naitutuwid kahit na maaaring maging masakit ang payong na ibibigay. Sabi sa verse 9, ang langis at pabango'y pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahe pampahina ng kalooban. Naniniwala ako na ang parteng ito ng Kawikaan ay konektado sa BIC na itinuturo ng 611. Being integrated at connection. Kailangan po nating maging konektado o kaya ay magkaroon ng ugnayan sa iba upang makatulong ito sa ating pagiging integrated. Nakakatulong po ang pakikipag-ugnayan sa iba upang tayo ay maging mas totoo at mas maging integrated. Dapat ay maging bukas po tayo sa paninita ng iba, lalo na ng ating mga kaibigan. Hindi lamang tayo maging bukas pagdating sa kanilang mabubuti at matatamis na mga salita. Dapat tayo ay magkaroon ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala sa kanila. Sa parehong paraan, dapat ay sapat ang ating pag-ibig para sa kanila na kaya po natin silang itama at magbigay din ng mga payo. Tinutukoy lamang po nito na sa ating pagkikipagkaibigan, sa uri ng pagkikipagkaibigan na ayon sa Diyos, tayo ay dapat na maging bukas sa tama at nakakatulong na mga payo, at sa parehong paraan ay maging totoo din sa pagpapayo sa kanila.
Matuto po dapat tayo na maging tapat na uri ng kaibigan. Ngunit para naman sa mga uri ng kaibigan na hindi tayo tinutulungang maging maayos at tanging matatamis na salita lamang ang kanilang binibigay, sila ay tulad din ng mga kaaway. Sabi sa verse 10, kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit, higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Hindi po sinasabi dito na ang ating mga kapamilya ay mas mahal ay hindi mahalaga kumpara sa ating mga kaibigan. Bagkus sinasabi lang po dito o kaya binibigyan diin dito na ang ating pakikipagkaibigan ay kasing halaga din po ng ating mga kapamilya. Tulad ni Jonathan at ni David, nang si David ay naghihirap, tinulungan siya ni Jonathan. Siya ay binigyang kaginhawaan ni Jonathan. Kaya sa makadiyos na uri ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan, naroon ang pagsama-sama o kaya'y pagiging tapat sa kabila ng lahat. Ngunit kung ang iyong pakikipagkaibigan ay puro lamang matatamis na salita, iyon din po ay hindi maganda. So verse 11 at 22, dito po nabanggit ang 10 tuntunin pagdating sa dunong. Ang verse 11 ay kumbaga introduksyon. Sabi doon, magpakatalino ka anak upang ako'y masiyahan at sa gayoy di ako mapahiya sa nangungutyaman. Dito ang sitwasyon ay para bang mayroong nangaasar sa isang magulang o kaya'y guro. Nabanggit po dito ang 10 tuntunin tungkol sa karunungan. Bakit mayroong 10? Dahil ang verse 15 at 16 ay magkasama at ang bawat bersikulo ay isang tuntunin. Punta po tayo sa verse 13. Kunin mo ang kasuotan ng sino mang nananagot para sa iba at siyang pagdusahin mo dahil sa pag-akos sa di niya kilala. Dito, tinuturo kung paano dapat tayo makipag-ugnayan sa ibang tao. Huwag po tayong maging bulag dahil sa ating sarili. Lalo na sa pagdedesisyon pagdating sa pera. Huwag po nating pilitin o kaya subukin na managot sa problema ng iba.
Sa ating pakikipag-ugnayan ay mayroong iba't ibang mga paraan at sinasabi sa verse 13 na huwag po tayong magmayabang na managot sa problema ng iba. Kahit na maganda po ang ating intensyon, dapat po tayong maging maingat dahil maaaring magdulot lamang ito ng mas higit pang kapahamakan. Sa verse 14, ang payaw na pagbati bilang pagkising sa kabigan ay para ng sumpang binibitawan. Kasasabi lamang po natin sa verse 5 na maaaring maging harap-harapan tayo sa paninita. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na magmadali tayo o kaya'y gawin ito ng walang pag-iingat. Dapat po nating makita ang angkop na panahon, angkop na lugar sa pagsasabi ng mga bagay-bagay. Verse 15 to 16, tungkol po ito sa pagpipili ng tamang asawa, tungkol sa pag-aasawa. Nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila, mahirap siyang patigilin para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Maaari po ninyong sa inyong maisip na sa ating pagtulog nakakaistorbo kung mayroong patuloy na pagtulo ng tubig. Sa parehong paraan, sinasabi po dito na nakakayamot ang asawang masalita dahil tulad lamang ito ng ulan na ayaw tumila. Maaaring paulit-ulit siyang nagsasabi kung ano ang iyong mali, nagsasabi kung ano ang dapat na maitama. Dapat din po nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo po ba ang ganitong uri ng asawa. Na paulit-ulit tayo sa pagsasalita, paulit-ulit ang ating mga sinasabi, paulit-ulit. Paulit-ulit ang pagkakalkula natin sa iba. Verse 17 to 19 ay tungkol naman po sa pagkikipagkaibigan. Nabanggit na rin po ito sa unang bahagi. Ang magandang uri ng pagkikipagkaibigan ay nakakatulong upang tayo ay umusad. So verse 17, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Tuwing ako ay tumutulong sa mga kabataan pagdating sa kanilang pakikipag-ugnayan, aking sinasabi na
isang bagay na dapat nilang bigyang pansin sa tuwing sila ay nakikipag-ugnayan ay ang katotohanan na sila ay maikakasal din. Kung kaya naman maigi na sila ay pumili ng tao na makakatulong sa kanila sa kanilang paglago lalo na sa kanilang ugnayan sa Diyos. Kung ang kanilang relasyon ba ay nakakatulong upang masiyasat nila ang kanilang mga problema, ang kanilang mga issue sa buhay at nang maitama ito. Ngunit kung ang pakikipag-ugnayan ay hindi nakakatulong sa ganitong paraan, akin silang papayuhan na hindi ganon ka-mature ang relationship na mayroon sila. Kaya ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay nakakatulong sa paglago ng iba, nakakatulong upang kanilang masiyasat ang kanilang mga puso. Sunod ay tungkol naman po sa pera. Dapat po tayong maging matapat pagdating sa ating kayamanan. Sabi sa verse 23, ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang iyong kawan. For di na mamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Ang yaman na tinutukoy po dito ay ang treasure o kayamanan. Kung tayo po ay naghahabol sa mga kayamanan, tayo ay naghahabol ng mga bagay na hindi pang walang hanggan. Ngunit sa isang banda, tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng kayamanan, kung kaya dapat tayo maging tapat sa mga ito. Dapat po tayong maging tapat sa pagtingin sa mga pinagkaloob ng Diyos. Tayo ay dapat na maging responsable. Sa pagbibigay ng Diyos, dapat pong tayong maging tapat at maging responsable sa kung ano mang ibinibigay niya. Verse 26-27, naroon na pagpapalain po tayo ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nito na tayo ay magiging napakayaman, ngunit sinasabi ng Diyos dito na tayo ay magkakaroon ng kasapatan. Huwag po tayong maghabol para sa kayamanan, tulad ng sinabi sa verse 24. Ang korona tinutukoy po dito ay ang kayamanan o kaya estado na mayroon tayo. Dito sinasabi lamang na huwag po tayong naghahabol sa mga bagay na nasa mundo, bagkus ay maging tapat lamang sa kung anong ipinagkaloob ng Diyos. Maging responsable sa mga iyon, maging tapat sa mga iyon at nang matanggap ang pagpapala mula sa Diyos at magkaroon ng kasapatan o kaya'y kaginhawaan sa puso. Tayo po ay dapat na maging mapagpasalamat sa kung anong ibinigay ng Diyos.
At ganito po tayo mabubuhay, ganito po tayo magpapagal sa buhay. Pagdating sa pera, ikaw ay magkakaroon ng sapat na pera. Pagdating sa ugnayan, ikaw ay magkakaroon ng magandang ugnayan sa iyong kapamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga katrabaho. Pagdating sa probisyon, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng sapat. Kung kaya, hindi po dapat tayo maging sakim. Dapat po nating maunawaan na tayo ay paniguradong pagpapalain ng Diyos upang magkaroon ng kaginhawaan ng kasapatan. Ang mga bersikulo na ito ay tungkol po sa mga dunong pagdating sa pakikipagkaibigan, pakikipag-ugnayan, pagdating sa kayamanan at maging sa kayamanan. Itinuturo po nito kung paano tayo makikipag-ugnayan sa sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Maaaring meron po sa atin ang nagtrabaho sa marketplace ng ilan ng taon. Pagkatapos tayo ay makakasagap ng mga impluwensya o kaya pag-iisip mula sa mundo. Maaaring tama ang mga iyon, ngunit madalas iyon ay mga panandalian lamang na mga solusyon, di tulad ng tinuturo sa Biblia at ng makikita natin sa kawikaan. Dapat po nating yakapin ang mga prinsipyo na nagmumula sa Diyos. Tayo po ba ay namamalagi sa prinsipyo ng Diyos? Dapat po tayong maging tapat sa pagsunod ng mga prinsipyo ng Diyos. Tayo po ay tumayo at tumulog sa harap ng Diyos. Sabihin po natin sa Kanya na sa tuwing tayo ay may pangangailangan, tayo ay dudulog sa Kanya. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay ng dunong sa amin.
Banal na Espiritu, nakikita mo ang aming mga buhay. Ngayong umaga kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang Diyos na sumisiyat ng aming mga puso. Nakikita mo ang aming mga limitasyon, ang aming mga kahinaan. Binigyan mo kami ng libro ng kawikaan upang aming malaman kung paano kami makipag-ugnayan sa iba. Mga kapatid, maaari po tayong umupo at muli ay atin pong hintayin o kaya hayaan ang banal na Espiritu na kumilos sa atin at paalalahanan po tayo. Banal na Espiritu, ikaw ay tulad ng aming kaibigan na nangungusap sa amin. Mga kapatid, dilingin po natin ang banal na Espiritu na magliwanag sa ating mga buhay. Mayroon po ba tayong mga kapamilya, kaibigan, kaklase, mga katrabaho na sinusubukan po nila tayong bigyan ng payo? Ngunit ang kanilang pagtatama ay tinanggap natin bilang mga sugat. Maaring ang mga salita na kanilang binitawan ay tulad ng mga sugat sa inyo, ngunit naway pagalingin kayo ng Diyos. Kung ang banal na Espiritu ay nangusap sa iyo, maaari po ninyong hilingin ang Panginoong Hesus, ang Diyos na tulungan kayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong paghahatid sa akin ng ganitong mga uri ng kaibigan. Maaring sa nakaraan ay inaayawan po natin ang bawat pagpapayo. Pagkatapos tayo ay naglalagay din ng mga pader sa paligid natin upang hindi makatanggap ng payo mula sa iba. Ngunit ngayong araw, hayaan po natin ang mga payong ito na pumasok sa ating mga buhay, pumasok sa ating puso upang tayo ay mapabago at madalisay. Panginoon, kami ay handa. Kami ay handa na maitama mo. Kami ay handa na makinig sa iyong mga payo. Kung kaya, Panginoon, tulungan mo kami. Lalo na sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami magkaroon ng kaibigan, ng otoridad, magkaroon ng ganitong mga tao na makatulong upang maitama kami. Panginoon, tulungan mo kami na matanggal ang pagiging makasarili, ang pagyayabang at pagmamataas sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na magbukas ang aming mga puso upang tumanggap ng mga payo. Diyos amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil ang iglesyang ito ay iglesia na nagdidisipulo at kami ay nadidisipulo ng aming mga cell leader. Dahil kung tutuusin ay hindi po namin kayang mabuhay o kaya maitama ang aming buhay kung wala ang tulong ng mga otoridad na iyong binigay para sa amin. Kami nagpapasalamat sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging bukas at maging mapagpasalamat sa kanilang mga buhay
Alam namin, O Diyos, na sa pagdidisipulong ito, ang iyong karunungan ay dumadaloy sa amin. At natatanggap namin ang iba't ibang mga biyaya mula sa iyo. Ang mga biyayang ito ay hindi lamang dumadaloy sa akin, kundi maging din sa aking pamilya, sa aking buhay may asawa, sa aming mga trabaho. Mga kapatid, sa kabanatang ito, dapat po tayong magkaroon ng karunungan kung paano makipag-ugnayan sa tao. Dapat po tayong maging maingat kung paano po natin haharapin ang ating mga buhay. Atin pong siyasatin ang ating mga gawa. Maaaring nung nakaraan ay hindi po tayo nagiging maingat kung paano tayo makipag-usap. At ang ating pakikipag-usap, ang ating pananalita ay maaaring may malaking epekto sa ating ugnayan sa pamilya, sa ating mga disipulo. Maaaring ang iyong mga salitang naging dahilan upang masira ang ugnayan sa iba. At ngayon ay napakahirap na para sa iyo upang umusad. At ikaw ay nagsisisi sa iyong mga nasabi. At kung ano mang nangyari sa mga ugnayang mayroon ka, ay labis na nakakaapekto sa iyo. Maaari po kayong maipanalangin. Ngayon, nais ng Diyos na magkaroon kayo ng kagalingan at ng maayos na ugnayan. Ipikit po natin ang ating mga mata. Hilingin natin sa Diyos ang kapatawaran. Isuko natin sa Diyos ang lahat ng mga problemang ito sa ating pakikipag-ugnayan. Mga kapatid, isuko po natin ang ating buhay sa Diyos. Hindi lamang po dapat tayo maging maingat sa ating pananalita, ngunit sa parehong paraan, dapat din po tayong maging katulungan sa ating mga kapatid, sa mga taong nakapaligid sa atin. Manalangin po tayo, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, nais ko maging uri ng anak. Maging uri ng anak na magbibigay kasiyahan sa aking mga magulang. Maging uri ng tao na nagbibigay kaayusan sa bawat ugnayan.
Panginoon, naway ang iyong kagalingan ang dumapo sa bawat isa. Pagdating po sa ating pakikipag-ugnayan sa iba, Panginoon, bigyan mo kami ng dunong, bigyan mo kami ng karunungan. Naway magkaroon ng kaayasan sa bawat naming pakikipag-ugnayan. Sa Panginoon, ang lahat ng mga ito ay maiaayos. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng makadiyos na uri ng karunungan. Basbasan mo kami, O Diyos, ng ganitong uri ng karunungan. Tulungan mo kami na maging mature. Bigyan mo kami na maging tulad mo. Use me for your glory, Lord. Hayaan po natin na ang puso natin ay maging tulad ng sa Panginoon. Diyos amang nasa langit, nais naming sundin ka. Pagdating sa aming pagkikipag-ugnayan sa iba, ang nais namin ay ang sumunod sa iyo. Nais po nating ipanalangin ang ating mga kapatid. Ngayon, sa ating pangangalaga ng ating kayamanan, sa ating pakikipag-ugnayan, maaring pagdating sa bagay na ito, tayo po ay nakakaranas ng stress, pagkabalisa. Kung kaya naman ikaw ay nahihirapan, ikaw ay may mga utang. Ngayong umaga ay nais po namin kayong ipanalangin. Sunod ay maaaring sa iyong pagdidisipulo ay hindi ka naging seryoso sa iyong pagdidisipulo, kung kaya naman ikaw ay nalulungkot at nababalisa rin. Kung kayo po mga taong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, nakikita mo ang lahat ng mga kapatid naming ito. Alam mo, O Diyos, nakikita lamang po namin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga nais. Kung kaya naman hindi kami naging maingat pagdating sa aming pangangalaga ng aming kayamanan, at maging mga kapatid dito ay hindi rin naging madunong pagdating sa kanilang pagdidisipulo. Ngunit Panginoon, naway bigyan mo kami ng kagalingan at magkaroon ng kaayusan sa aming pagkikipag-ugnayan. Mga kapatid, kung kayo ay
ranas ng mga paghihirap. At napagtanto ninyo na iyon ay dahil sa hindi ninyo pagiging tapat maging sa pagkakaloob sa Diyos. Maaari po kayong manalangin sa Panginoon. Maaaring nandoon ang kalungkutan dahil hindi po kayo naging tapat sa Panginoon. Manalangin po tayo na tayo ay bigyan ng Diyos ng kaginhawaan ng puso at ng kapayapaan na muling maging tapat sa Kanya. Panginoon, aming pinoproklama na Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos ng kahapon, ng bukas at ng magpakailaman. Mga kapatid, atin pong isuko sa Diyos ang lahat nating kahinaan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking ipinoproklama para sa mga kapatid na maaring nagkulang pagdating sa kanilang mga pinansyal, sa kanilang pagdidisipulo, Panginoon, ang iyong habag at biyaya ay sapat para sa amin at sa aming paghingi ng tawad. Panigurado, O Diyos, na papatawarin mo kami. Amin pong ipinapanalangin na mawala na ang bawat espiritu ng kahirapan, espiritu ng pangungutang, espiritu ng pagkabalisa. Panginoon, ang lahat ng ito ay mawawala. Lahat ng gapos na mula sa kaaway ay mawala na. Lalo na ang mga akusasyon, pag-uusig mula sa kaaway. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aming pinuputol ang lahat ng mga ito. Pinuputol ang lahat ng paninisi mula sa kaaway. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng karunungan kung paano kami makipag-ugnayan sa iba, kung paano po namin haharapin ang aming mga buhay upang kami ay maging uri ng tao na tunay na sumusunod sa iyong kalooban. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay. Tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos, makipag-ugnayan sa uri ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Panginoon, sa aming pagtaas ng aming mga kamay, ito po ay pagsasabi na Ikaw ay kailangan namin. Dahil Ikaw ay mas mataas kaysa sa amin. Wala po kaming maipagyayabang. Hindi po dapat kami umaasa sa aming mga sarili, bagkus ay makipag-ugnayan sa iyo, sa iyong karunungan. Alam namin, O Diyos, kung gaano mo kami kamahal. Ikaw ay aming pinupuri, Ikaw ang Diyos na makatuwiran. Kung kaya paano kami aasa sa aming sariling mga katuwiran? Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Para sa mga kapatid nating nakikinig online o kaya kapatid na narito, sabihin po natin sa Diyos ang ating pagnanais sa Kanyang uri ng karunungan. Ngayong umaga, nabanggit na ang mga dunong na napag-aralan po natin ay hindi natin makukuha sa mundo. Bagkus ito'y mga bagay na atin lamang makukuha sa salita ng Diyos. Panginoon, sa tuwing kami ay natatakot,
Tulungan mo kami, O Diyos, na maalala ka, maalala ang iyong mga tinuturo. Sinasabi ng Diyos na tayo ay kasama niya. Panginoon, ikaw lamang ang aming kasama. Ang dapat lamang namang gawin ay ang makipag-ugnayan sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng banal na pananaw. Maaari po tayo maghanap ng kasama. Sa atin pong iglesia, narito tayo po ay maghawak-hawak ng kamay. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng mga ugnayang mayroon kami sa iba. Sa mga ugnayang ito, kami ay magiging tapat at maging totoo sa aming pananalita, pagkikipag-ugnayan. Panginoon, pinupuri ka namin. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga matapat na kaibigang ito. Binigyan mo kami ng mga matatapat at mabubuting kaibigan. Ikaw ang nagbigay ng mga taong ito sa aming buhay upang tulungan ako at tulungan maging ang iglesia sa ngalan ng Panginoong Hesus. Aking pinoproklama na sa lugar na ito ang lahat ay magkakaroon ng mabuti at makadiyos na uri ng pakikipagkaibigan. Lahat ng selos, pagkukumpara ay mawawala. Panginoon, bigyan mo kami ng ganitong uri ng dunong na maging sa aming pananalita, pakikipag-ugnayan sa tamang tao sa angkop na panahon. Atin pong tanggapin ang pagpapala mula sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa sa atin. Dahil tayo ay tapat at mabuti, ang lahat ay pagkakaloob ng Diyos. Ang kasaganaan ay atin pong mararanasan, kasapatan ay atin pong mararanasan. Ang lahat ng ating gagawin ay mapagpapala, lahat ng ating pupuntahan ay mapagpapala. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.